Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Naging trending nga ang isang online na pagtatalo ang sumiklab sa pagitan ni Pasig City Mayor Vico Sotto at ng mga veteranong broadcast journalist na sina Corina Sanchez at Julius Babao sa mga panayam ng mga mamamahayag kina Curly at Sara Diskaya. Inakusahan ni Mayor Vico Sotto ang mga mamamahayag ng pagtanggap ng mga bayad mula sa Discayas para sa paborableng coverage na itinanggi nina Sanchez at Babao. Ito ang naging post ni Mayor Vico Sotto. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy teka, ba't kaya handa tumagbigay ng 10 milyong piso para lang magpa-interview sa akin? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Sabi ni Sotto, pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang o kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. Dagdag pa ng mayor, ini-encourage din niya ang mga mamamayan na tumulong at maputol ang ganitong cycle ng corruption. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Not an exact figure, pero alam nyo na, pagtatapos ng post ni Mayor Vico, ang naging koneksyon sa Diskaya. Ang mga Diskaya ay mga pangunahing kontratista ng gobyerno na ang mga kumpanya ay naiugnay sa mga kwestiyonableng kontrata sa pagkontrol sa baha na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang kanilang rags to riches na kwento ay itinampok ni na Sanchez at Babao sa mga panayam na ipinalabas noong huling bahagi ng 2024 at unang bahagi ng 2025. Ito naman ang tugon ni na Sanchez at Babao. Parehong itinanggi ng dalawang mamamahayag na nakatanggap sila ng anumang bayad mula sa mga Diskaya. Iginiit nila na ang mga panayam ay mga karaniwang tampok na kuwento sa isang mag-asawa na talk of the town dahil sa kanilang biglaang katanyagan at ang mga programa ay walang alam sa anumang mga ambisyon sa politika o mga isyu sa katiwalian noong panahong iyon. Ang kampo ni Sanchez ay naglabas ng malakas na pahayag na tinatawag ang mga pahayag ni Sotto na cyber libel and noted that the Diskayas were prohibited from using the interview for campaign purposes. Ito naman ang reaksyon ng publiko at media. Ang kontrobersya ay nagbunsod ng malawak na debate sa online tungkol sa ethics ng media at ang pagsasagawa ng mga bayad na panayam kung saan marami ang bumabatikos sa mga mamamahayag sa hindi pagsisiyasat ng pinagmumulan ng yaman ng mga Diskaya. Naglabas ng pahayag ang National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nagpapaalala sa mga media practitioner na ang pagtanggap ng bayad para sa coverage threatens editorial independence. Other journalists have also weighed in, both in support and criticism of Sanchez and Babao. Dahil nga sa post at pahayag ni Mayor Vico, maraming mga mamamayang Pilipino ang umaasa na mapuksa ang korupsyon sa issue ng contractors at mga politiko na sangkot sa problema ng pagbaha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sinabi rin ng mga netizens na ang pinakamatalinong mga botante sa parte ng bansa ay ang mga taga-Pasig dahil hindi umano sila nagpasuhol sa mga mayayaman.
Ano ang masasabi nyo sa usaping ito?